Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay sila, kami. Dalawang bagay ang nag-udyok sa akin bakit itong napili kong pamagat ngayong araw. Dalawang post sa Facebook na kaibigan ko pa, no? Una yung sa Davao, yung mga member ng KOGC namigay ng mga pagkain at tubig sa mga pulis, may nag-post. Kilala ko nag-post, kaibigan ko siyempre sa Facebook. Alam kong taong to, Katoliko sarado. Sarado na, hindi na pwedeng buksan. Ah, na ginagaya daw ang mga Katoliko nung panahon ng EDSA. Pangalawa, yung kay Inday Sara, no, na nilait na quoting ano ata yun, shared sa Rappler. Ibang tao to, pero kilala ko rin, Katoliko sarado. Ay, no, ba't ba ako maraming Katoliko sarado na kaibigan sa Facebook, ano? Ah, siyempre, the usual line na brat daw. Basta nila si Sara. Kasi itong mga Katoliko, no, galit to kay Duterte. Ba't sila galit kay Duterte? Hindi naman lahat ng Katoliko, hindi ko naman nila lahat. No? Pakaramihan sa mga Katoliko, lalo na yung mga obispo, galit kay Duterte. Bakit sila galit kay Duterte? Kasi ayaw humalik sa puwet nila si Duterte. Itong mga obispo kasi mga primadonna to eh. Gusto nila feeling important sila palagi. Tinitira sila ni Duterte. Abusado kasi itong mga obispo to eh. No? Kaya ngayon sa Olympics sa France, may pinost ako doon eh, na hindi nila kinonsider na hundreds of being na may anti-religious sentiment ang mga Pranses kasi hundreds of years of extravagance, arrogance, and abuses of the clergy. Kasama kasi ng aristocracy yung clergy is embedded deeply in the collective memory of the French. Kaya nga nung French Revolution, kasama sa kinatay yung mga clergies at saka mga simbahan sinunog, no? Pero ito, no? Nilait yung mga member ng KOGC na namigay ng pagkain at saka tubig kasi style daw yun ng mga Katoliko. Ang namangha ako kasi they could not I'm using plural kasi this is endemic in the Filipino consciousness eh. They could not transcend beyond tribal uh, alliances towards national interest. Kasi ang nangyari sa PLDC, touches national interest eh. Yung paglapastangan ng batas, pag-aabuso ng mga polis, pagsisinungaling ng mga administrasyon, wala daw baril, wala daw tear gas. No? Pero sa tingin ko si BBM hindi nagsisinungaling eh. Nung sinabi niya yun. He was just spaced out. Talagang lutang yun. Wala talagang kaalam-alam yun sa mga nangyayari sa paligid niya. So I'm very convinced na hindi nagsisinungaling uh, si Junior nung sinabi niya yun. No? Talagang space out lang yun. No? Bakit ganito ang Pilipino? Very tribal. No? They cannot go beyond their tribal interest to transcend national interest. Mahabang kasaysayan yan. In a national evolution of a nation, ganito kasi yun. One tribe invades another tribe, they become one. They invade another tribe, they become one. No? Nakita natin yan sa kasaysayan sa Europe, no? Sa United Kingdom, no? One feudal state invades another feudal state, they become one until it becomes a United Kingdom. Nakita rin natin yan sa Amerika, no? Interstate war, then eventually North versus South until it became a federated union. Ang Pilipinas naman was on that process, no? Kaya lang biglang dumating mga Kastila and instituted an artificial national government. No? European kasi yung concept na yun na may capital, national government sa buong nasyon. Una sa Cebu, then dilipat sa Manila. Kaya naudlot yung process na yun. No? Kaya nga hanggang ngayon, malakas pa rin ang ethnocentrism dito sa Pilipinas. Ilonggo versus Cebuano, Panggalatok versus Kapampangan, Panggalatok versus Ilocano, no? Ilonggo versus Cebuano, Panggalatok versus Ilocano, Kapampangan versus the Tagalog, no? Malakas pa rin yan. No? And this was aggravated by religious schism and religious conflict. No?
Catholic versus Protestant, Protestant versus Iglesia ni Batman, kung ano-ano pa, no? Sila, kami, no? Tribo namin to, tribo nila yan, magkaiba kami, no? Kaya kailangan maggera, mag-away, no? Away palagi, no? Tutuwa nga ako dito sa mga religion, eh, sinasabi nila na sila yung tunay na religion. Hey, Jesus of Nazareth really did not intend to put up a church. This is according to many of my professors sa Louvain na talagang church history scholar at scripture scholar. If ever there's a Catholic church today, it's really because of St. Paul. The intention of Jesus of Nazareth then was really to consolidate, to revive, no, the 12 tribes of Israel. Kaya tumawag siya ng 12 apostles. So, yeah. So, yung natural process of an evolving nation was aggravated by religious conflict. Kaya hanggang ngayon, andyan pa rin yan sa Pilipino ang tribalism. No? Very tribal, very patriotic. Mag-isip kasi sila KOGC, kami Catholic. So, kaya nga ano eh, ang tatamaan dito ang Pilipinas eh. Kasi sino ba yung nagsabi na sa ano to eh, sa nangyari to sa Nazi Germany noon. They came for the communists, you did not mind. They came for the Jews, you did not bother until they came for you. Hmm? Kasi ang pag-aabuso ng kapangyarihan, no? Una sa isang maliit na grupo lang, lalaki ng lalaki hanggang buong bansa. Eh dahil hindi united ang kaisipan ng tao, kaya lahat nagiging biktima. Yung pagkakaisa, hindi ko naman pinapanawagan yan kasi alam ko naman mangyari yan eh. And in a healthy democracy, there will always be a plurality of perspective, iba-ibang pananaw. That's okay. Okay lang yan, demokrasya yan eh. Ang masama lang, if one sector hegemonizes or dominates other sector and suppress them. Yun, violence talaga ang resulta doon. So kahit may plurality of perspective, dapat may mga non-negotiable like the national interest and the basic needs of food, shelter, clothing. No? Um, ang mga Pilipino talagang karamihan hindi pa talaga nag-evolve sa ganyang tribo na pag-iisip, no? Sila kami. Kaya nga itong propaganda versus China is very effective kasi sila in check kami, no? Pilipino. So kaawa ibang tribo. Hindi tinitingnan yung ASEAN region, hindi tinitingnan yung global economic trends or progress. Sila kami pa rin, no? Kaya hanggang dito pa rin tayo. Uh, ano bang solusyon dito? May naisip akong solusyon pero sa tingin ko napakahirap. Although napakasimple ng solusyon. No? Mag-isip, magnilay, magmuni, gamitin ang utak pero madaling sabihin yan. Kasi hundreds of years of colonization, of religious indoctrination, no, of the dysfunctional, defective, inadequate educational system. Lahat yan, no, nag-contribute sa ganitong pag-iisip ng mga Pilipino, sa ganitong kamalayan ng mga Pilipino na hindi nag-iisip. No? Kaya ganun pa rin. Nakakamangha kasi Pilipino din yung mga KOGC at saka blatant yung paglapastangan ng karapatang pang-tao. Pero nakuha pa rin manlait ng mga taong ito kasi Katoliko sila, hindi, yun naman na hindi Katoliko. Uh, kaya nga, kung napansin niyo, tahimik ang simbahang Katoliko sa mga pangyayari, ano? Ewan ko kung totoo yung sinabi ni Miss Maharlika. Gusto ko nga tanungin yung mga kaibigan ko dyan sa San Carlos Seminary kasi 15 taon ako nagturo dyan eh. No? Na yung dyan daw sa San Carlos Seminary, no? Ay tumatanggap sila ng mga groceries at maraming tulong galing kay Lisa Marcos. Kaya siguro tahimik sila. No? Ganyan pag-iisip ng mga clergy. No? May tinatawag na mendicant mentality, pulubi mentality na pag uh, pinabuluyan mo, tatahimik na. No? At saka itong present Chibishat naman nila sa Edwin Pula, walang bayag yan. No? Hindi katulad ni Cardinal Sin with all his faults, no? Na talagang tumaya. Ito ngayon wala eh. Manihina yan. No? Ganon. So, sila, kami, no? Very tribal mentality of the Filipino. China,
Pilipino. Amerika, Pilipino. Sa karamihan sa mga Pilipinong Amerika ay sakop ng kanilang kamalayan na kami kasama ng kami kasi nga dahil sa colonial mentality. Kaya ang, ang hahantungan ng lahat ito ay bang bang bang. Talagang masisira ang Pilipinas kung ganito palagi mag-isip ang karamihan sa mga Pilipino. Ah, may mga solusyon sana eh. More humanity subject. Sinasasimuli ng UP Diliman noon, in-introduce yan sa, lalo na yung sa K-12, no? Sa sa na philosophy subject. Kailangan philosophy kasi depende sa teacher yan eh. If the teacher is good, the professor is good, the subject can be very formative. But if the teacher is lousy, the subject can be very boring. Wala ring kwenta yan. O kahit sa mga curriculum na yan, walang kwenta yan. Kasi the distance between curriculum and delivery is like the sun to Pluto. No? May nilait nga ako ngayong university president noon kasi pinagyayabang niya na may tie-up daw sila sa Europe, yung universidad niya para sa curriculum development. Eh sabi ko, the strength of any academic institution is dependent on its faculty. Even if you have a very brilliant curriculum, kung mediocre naman ang faculty mo, wala din yan, useless yan. No? So, sa educational system At saka siyempre, ang reliyon mahirap kasi habang takot ang mga tao, religion will always flourish. So sana dumating sa punto na mag-isip ang mga Pilipino. Paano mag-isip laging mga kahit sa mga comedy movies natin mabababaw kina Dolphy, kina Joey Dillon, nagpapabobo, no? Mga puro slapstick, no? Um, Sabi nga daw nila, the French is so intelligent that you're just telling the joke. The French would already laugh because they know the joke was all about. The Germans are very critical thinkers that if you tell them a joke, they would think first and they will laugh. Mga Filipino naman, whether it's funny or not, they will laugh. No? Kaya patawa-tawa na lang. No? So, sila, kami, mahirap. Mahirap ang sitwasyon natin. Pero may ilan na rin, no? I see some glimmers of hope, no? Mga kabataan, mga intelektual. Kasi sa lipunan, in every revolution, hindi naman kailangan lahat mulat No? Sa konti lang yung mga intellectuals no, that will enlighten others. Those who will light the candle that will dispel the darkness. No? And si Chairman Mao said that nobody can stop an idea whose time has come. So yan ang pinag-iisipan ko ngayon Ano ba kayang ideya ang pwedeng ibenta sa taong bayan, sa Pilipino, whose time has come na hindi talaga mapipigilan, no? Uh, tulad ng sosyalismo, no? Naging sa French Revolution halimbawa, naging sagot nila sa kahirapan, no? Sa pang-aabuso ng mga makapangyarihan. No? So ano kaya to? Ang komunismo dito sa Pilipinas, it failed it failed anywhere naman No? At saka sila corrupt din. It's a flawed ideology. This a kind of communism that the Joma, the late Joma season that the Philippine Communist is pushing. No? So siguro may alternative. Nakakalungkot kasi yung social democracy okay sana pero may problema sa leadership saka sa structure ng partido. So naghahanap tayo, baka matulungan niya ako na maghagilap ng isang idea na whose time has come na pwede nating ibenta sa taong bayan na para sa ating kalayaan, kaunlaran bilang bayan.